Ngayon ay dumako naman po tayo sa susunod nating, shaykh na makapagbibigay sa atin ng malawak pang kaalaman insyaallahu wa biiznihi. Nakapagtapos siya sa kilalang, ma'had sa Pilipinas, Ma'had Al-Ma'arif sa Baguio. At gayon din nakapagtapos din siya ng Islamic Jurisprudence, o Sharia sa makatuwid, Sharia Al-Islamiyya sa Jami'a Al-Islamiyya sa Madinah Al-Munawwarah. Da'iya rasmiya sa isang markaz Tawhid al-Jariyat sa Makkah Al-Mukarramah. Akthar min 10 sanawat. Nasa higit 10 taon siyang nagserbisyo upang magbigay ng kaalaman, magpaanyaya tungo sa Islam. At hanggang sa kasalukuyan siya pa rin ay kabilang sa mga mutaawinun. Mashallah alayhi. At siya din ay isang mutarjim o interpreter translator sa consular sa Philippine Embassy. At case officer din sa POLO o Philippine Overseas Labor Office sa Philippine Embassy sa Jeddah. Mashallah alayhi, isang sheikh na marahil walang isa sa atin ang hindi nakakilala sa kanya. Di naman. Tinatawag ang pansin natin sa kanyang mudo na luzumus sunnati wal hadaru min al bid'i, la ghayra illa al-Sheikh Alimuddin Luis Onofre Elias siyartuka mashkuran ma'jura. Barakallahu fik, mashallah tabarakallah. أصحي كلامك يا شيخ. اسمي لوي وليس لويس. جزاك الله خير. نعم أسف. صوتي واضح؟ أي نعم مسموع. بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Purihin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan na kung saan nagpadala ng kanyang mga sugo na may maliwanag at malino na mga patnubay at katibayan upang kanilang mailabas ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag sa pahintulot ng kanilang Panginoon sa landas ng makapangyarihan ang kapuri-puri. At ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, na walang katambal at walang pagtatambal sa Kanya, na nagsabi sa Allah sa banal na Quran, katiyakan ang din na katanggap-tanggap sa Allah para sa Kanyang mga nilikha, na ito ang naging dahilan ng pagkakapadala niya ng mga sugo at wala siyang tatanggapin maliban sa din na ito. Ito ay walang iba kundi ang Islam, ang pagsuko sa Kanya, pagsuko sa Allah na nag-iisa sa pamamagitan ng pagsunod at pagpapasailalim sa Kanya bilang pagsamba at pagiging alipin, at pagsunod sa lahat ng ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng Kanyang mga sugo sa bawat panahon hanggang sa ito ay tinapos sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala nang tatanggapin pa ang Allah subhanahu wa ta'ala na din sa kaninuman maliban sa Islam, na siyang dahilan ng pagkakapadala sa Kanya
kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi nangyari ang anumang pagkakasalungatan sa pagitan ng mga ahlul kitab, na mga taong nagtatangan ng mga naunang kasulatan, mga Hudyo at mga Kristiyano, hanggang sa sila ay nagkahiwa-hiwalay sa isa't isa sa maraming grupo o sekta, kundi pagkatapos ng lumitaw sa kanila ang katibayan sa pagkakapadala ng mga sugo at pagkakapahayag ng mga kasulatan, na ang dahilan ng kanilang pagkainggit at panibugho sa isa't isa ay dahil sa hangaring makamundo. At sino man ang sasalungat sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipinahayag bilang kanyang mga palatandaan at katibayan ng kanyang pagiging Panginoon at pagiging ilah na karapat-dapat sambahin, sa makatwid, walang pag-alinlangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mabilis siyang tumuos at gagantihan sila sa anuman na kanilang nagawa. At sino man ang maghangad ng din maliban sa din ang Islam, na ito ay ang pagsuko sa Allah at pagsunod pagtalima sa kanyang mga batas, sa kanyang kaisahan, pagpapasailalim sa kanya bilang pagsunod, pagsamba at pagkaalipin, at paniniwala sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagsunod sa kanya, pagmamahal na lantaran o lihim, ang sinumang magnais ng iba maliban sa din al-Islam ay hindi ito tatanggapin sa kanya, at sa kabilang buhay ay kabilang siya sa mga talunan, na sila ay walang mapapakinabangan na anuman sa kanilang mga sarili. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa mustafahu wa khaliluh, syarahallahu sadrah wa wada'a anhu wizrah wa rafa'a fil alamin dhikrah wa ja'ala adh-dhillata was-sighara 'ala man khalafa amrih, tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa ahl al-ahwa, atama Allah bihi an-ni'ma wa akmala bihi ash-shari'ah wa khatama bihi an-nubuwah famaltahaka bir-rafiq al-a'la hatta anara Allah bihi al-qulub wa waddaha bihi as-sabil wa hada bihi an-nufus hatta qala anhu Abu Dharr radhiyallahu an, tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi fil hawa illa wa huwa yudhakkiruna minhu ilma. Qala faqala sallallahu alaihi wasallam ma baqiya shay'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin ng Allah at kanyang sugo, na kanyang pinili at kanyang kaibigan. Binuksan ng Allah ang kanyang dibdib, inalis ang kanyang pasanin mula sa kanya, itinaas ang kanyang pagbanggit sa sanlibutan, at inilagay ang kahihiyan at paghamak sa hindi sumunod sa kanyang utos. Iniwan niya tayo sa malinaw na plataporma na ang mga gabi nito ay katulad ng mga araw nito, at ang mga taong sumusunod sa kanilang pagnanasa lamang ang lumilihis mula rito. Ginawang ganap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagpapaala sa pagitan niya, kanyang ginawang perpekto ang batas sa pamamagitan niya, at tinapos ang pagkapropeta sa pamamagitan niya. Kaya naman hindi siya sumama sa kataas-taasang kasamahan hanggang sa niliwanagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga puso sa pamamagitan niya. Nilinaw ang landas sa pamamagitan niya at ginabayan ang mga kaluluwa sa pamamagitan niya. Hanggang sa sinabi ni Abu Dharr radhiyallahu anhu tungkol sa kanya, iniwan namin ang propeta sallallahu alaihi wasallam at walang ibon na binubuka ang mga pakpak at hinahampas sa hangin nang hindi binanggit sa amin ang kaalaman nito. Sinabi ng propeta sallam, walang anumang natitira na maglalapit sa tao sa paraiso at maglalayo sa kanya sa impyerno, maliban na ito ay ginawang malinaw sa inyo. Fal khayru ma ja'a bih, wad dinu ma syara'ah, wal haqqu maltazamah, fasalawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, jazaa'un man jahadu wa nasaru wa dafa'u wa ala tabi'ina lahum bisani ila yawmiddin. Na kung kaya ang kabutihan ay ang kanyang dala, at ang relihiyon ay ang kanyang isinabatas, at ang katotohanan ay ang kanyang sinunod, sumakanawang ang mga pagpapalad kapayapaan ng Allah sa lahat ng kanyang pamilya at mga kasamahan. Gantimpala sa kanilang ipinaglaban, itinaguyod at ipinagtanggol, at sa mga sumunod sa kanila sa kabutihan hanggang sa araw ng paghuhukom. Amma ba'd, faya ikhwani wa akhawati, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa tabaraka wa ta'ala fi sirri wal alan wa tamassuki bihadyihi wa syar'ihi
والوقوف عند حدوده وأوامره ونواهيه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Kaya pinapayo ko sa inyo, unang-una sa lahat ang aking sarili, at gayon din sa inyo na mga nanonood ngayon, mga nakikinig ngayon at nakikinabang ng programa na ito. Ipinapayo ko sa inyo ang pagkatakot sa Allah, sa lihim man ito at sa publiko, na sumunod sa kanyang patnubay at kanyang batas, at sumunod sa kanyang mga limitasyon, kanyang mga kautusan at pagbabawal. Ito ang ipinag-utos ng Allah, na paniniwala sa kanyang kaisahan at taus-pusong pagsamba lamang sa kanya, na kung kaya, sino man ang susunod sa ipinag-utos ng Allah at igagalang ang anumang mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ipinag-utos ng Allah, na kabilang dito ang gawain ng Hajj, gawain ng Umrah, pagsasakripisyo ng mga kinatinahayop at kung ano-ano pa mula sa mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang duda kabilang sa mga gawain ng mga nagtatangan ng mga buting kalooban at pusong natatakot sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, mga giliw naming tagapaginig at tagasubaybay, at patuloy na nakinabang ng programa na ito, na hatid sa inyo ng Al-Itqan, isang karangalan po para sa akin na maimbitahan sa napakagandang programa. Actually, ito po ay every month of Ramadan. Yearly, ginaganap ang ganitong programa ng Al-Itqan, na sila ay nag-anyaya mula sa iba't ibang lecturer, mula sa iba't ibang mga nakapag-aral, nakapagtapos, at mga tagapagpalaganap ng Islam, tagahatid ng mensahe ng Islam, na sa pamamagitan ng programa na ito ay naihahatid ang napakagandang balita at ang napakasayang balita mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dala niya, at ito ay hatid ni Anghel Jibril alayhi salam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kabutihan ng buwan ng Ramadan. Nawa kabilang tayo sa mga binyayaan at pinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa programa na ito, na ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi ash-shar aqsir. He who seeks good, let him come forth, and he who seeks evil, let him retreat. Mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ang aking paksa na itinaan sa akin ay walang iba kundi ang napakagandang paksa. Ito ang tinatawag na luzumus sunnah wal hadru min al bid'ah. The necessity of the sunnah and beware of ingenuity. Actually, ito po ay isang napakabigat at napakadakila at napakahalagang paksa na dapat nating malaman, mga kapatid. Dahil ito ay nasasaklawan ang lahat ng panahon at lahat ng pagkakataon at sitwasyon, higit lalo kapag ang pinag-usapan ay walang iba kundi ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Narapat na malaman ng isang tao ang paksa na ito upang sa ganun maisabuhay niya ng tama ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maiwasan na ng tuluyan ang mga gawaing bid'ah o bagong imbensyon o katuruan na ikinakabit sa reliyon na ito na walang basihan. Ang Islam, mga kapatid, sa panampalatayang Islam ay isang ganap na relihiyon. Alam natin yan. Isang dalisay na paniniwala at isang komprehensibong batas. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay itinayo ang mga pundasyon nito at inilatag ang mga tuntunin nito. Siya ay nag-utos ng pagsunod sa pinakamatibay na bigkis, na sumunod sa pinakamahusay na sunna ng propeta, at nagbabala laban sa bawat maling pananampalataya o tinatawag na bid'ah at kapritsyo ng tao. Ang isang Muslim ay walang mapagpipilian sa buhay na ito, lalo na sa kasaganaan ng mga tukso, ng mga fitna, paglaganap ng mga pagkakaiba at pagnanasa, at ang paglaganap ng mga pagpapakita ng paglabag sa Quran at Sunnah, maliban na magpatuloy sa kanyang buhay na sumunod sa aklat ng Allah at sa sunnah ng kanyang marangal na propeta sallallahu alaihi wasallam, pagsunod sa halimbawa ng propeta sallam, kanyang mga kasamahan at ang unang tatlong piniling siglo, ang mga nasaksihan sa kanila na may kabutihan ayon sa mga salita ng sugo ng Allah. Kaya't naman, ang relihiyon, ang dina ito ay dapat sundin at hindi dapat baguhin. At ang batas ay pagsunod at pagpapasakop, hindi pagkakahati, ni hindi pagkakawatak-watak. Ang Quran at ang Sunnah
ay hindi nag-iwan sa landas ng patnubay ng anumang salita na sinabi ni Nuhan at walang puwang para sa isang mambabatas na gumawa ng batas sa relihiyon ng Allah maliban kung ito ay pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, "Ma taraktu shay'an yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nar illa waqad amartukum bih wa ma taraktu shay'an yuqarribukum minan nar wa yubaidukum 'anil janna illa waqad nahaytukum 'an." Wala akong iniwan na anumang bagay na maglalapit sa inyo sa paraiso at maglalayo sa inyo mula sa impyerno maliban na ako ay nag-utos sa inyo na gawin ito. At hindi ako nag-iwan ng anumang bagay na maglalapit sa inyo sa impyerno at maglalayo sa inyo sa tinatawag na impyerno, maglalapit sa inyo sa impyerno at maglalayo sa inyo sa paraiso maliban na ipinagbawalan ko kayo mula rito. Wa may yushakikir rasula wa min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. At sino man ang sumalungat sa sugo ng Allah pagkatapos na ipahayag sa kanya ng malinaw ang katotohanan at sumunod siya sa ibang landas kaya sa landas sa mga mananampalataya at sa anumang nasa kanilang katotohanan, pababayaan namin siya sa landas na kanyang tinahak at hindi namin siya gagabayan sa kabutihan. At pagkatapos ay papasok namin siya sa impyernong apoy at malalasap niya ang lagablab nito, anong napakasamang patutunguhan. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Thumma qala, hada sabilullah. Thumma khatta khututan an yamini wa shimali. Wa qala, hadhi subulun ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilay. Wa qara'a, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun." Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay gumuhit ng isang guhit para sa amin. Pagkatapos siya ay nagwika. Sabi niya, ito ang landas ng Allah. Pagkatapos ay gumuhit muli siya ng mga linya sa kanyang kanan at kaliwa. At nagsabi, ito ang mga landas. At sa bawat landas ay may syaitan, may satanas, may diablo na nanawagan patungo rito. At binibigkas niya pagkatapos ang aya sa banal na Quran at kabilang sa mga pinayo ng Allah sa inyo na ang Islam na ito ang daan na matuwid tungo sa Allah, na kung kaya ito ang sundin ninyo at huwag ninyong sundin ang iba't ibang daan ng pagkaligaw. Dahil magkakawatak-watak kayo at ilalayo kayo sa matuwid na landas ng Allah. Itong pamamatnubay na ito ay tungo sa matuwid na landas na kung saan ito ang iginabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo upang iligtas kayo sa kanyang mga kaparusahan sa pamamagitan ng pagsagawa sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga giliw namin tagapanood, taga-subaybay ng programa na ito. Ang landas tungo sa kaligtasan ay ang pagsunod sa aklat ng Allah at sa sunna ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala nang iba pa. At ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga maling katuruan at mga alamat na naimbento ng mga innovator o mubtadi'in o mubtadi'un na naimbento ng mga modernong scholar at pinalaganap ng mga taong walang kabuluhan mula sa mga tagapagtaguyo ng iba't ibang mga pananalig at mga sangasangang landas na hindi bahagi ng Islam sa anumang paraan. Ngunit ipinangalan lamang nila rito, ikinabit lamang nila rito, at nag-aangking sumusunod daw sila sa metodolohiya o methodology at kaparaanan nito. At ang katotohanan mga kapatid, sila ay kabilang sa mga taong pinakamalayo pala mula rito. Yadan billah. Tunay na hinamak ng Allah subhanahu wa ta'ala yaong maraming mga lihis na paraan na nagsasanhi sa mga Muslim na magkaroon ng iba't ibang mga sekta at mga partido, grupo doon at grupo dito, na sumira sa pagkakaisa ng mga Muslim at ginawa silang madaling biktima ng kanilang mga kaaway. Subhanallah. Hindi dahil sa kakulangan ng bilang ng mga Muslim at kagamitan, bagkus ito ay upang sirain ang pagkakaisa at ihiwalay ang salita at ginawa silang hamak nito na parang dumi ng agos. Iyadan billah. Walang pag-alinlangan mga kapatid sa pananampalatayang Islam.
na ang mga bid'ah, ang mga innovation, mga bagong turo na hindi naman turo sa Islam ay higit na nakakasira sa relihiyon na ito. Higit na nagpapahina sa istruktura nito at higit na humahati sa umma na ito. Ang bid'ah sa pinagmula nito o sa original na definition nito, mga kapatid, makhud, no? Kinuha mula sa salitang bada'a. Kinuha mula sa salitang bada'a, ang ibig sabihin ay pagbabago, imbensyon, pag-imbento, o anumang katulad nito. Ito ay imbensyon na walang naunang halimbawa. Pagkatapos ito ay ginamit at naging isang agham para sa lahat ng bagay na ipinakilala ng mga tao sa relihiyon na hindi naman bahagi ng relihiyon. Ang bid'ah sa relihiyon sa lahat ng anyo at uri nito ay mahigpit talagang ipinagbabawal sa batas ng Sharia dahil sa kaligawan at layo nito sa katotohanan at kawastuhan at ang paglabag nito sa sunna ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi niya, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sino man ang gumawa ng isang aksyon, gawain na hindi naayon sa ating utos, na hindi naayon sa sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi naayon sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi naayon sa Sharia, iyon ay dapat tanggihan. Ito ay ibabalik sa kanya, ito ay hindi katanggap-tanggap. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Ang sinumang gumawa ng mga pagbabago sa bagay na ito sa ating din na hindi kabilang dito, ay katiyakan na ito ay tatanggihan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu min ba'dihi sunanan al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah wa isti'malun li ta'atillah wa quwwatun ala dinillah laysa li ahadin taghira fiha wala nadhra fi ra'yin yukhalifuha man iqtada biha fahuwa muhtadi wa man khalafaha wa taba'a ghayra sabilil mu'minin wallahu Allahu ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Ang sugo ng Allah at ang kanya mga khalifa pagkatapos niya ay nagpatupad ng sunna na dapat sundin bilang pagpapatibay ng aklat ng Allah. Isang aplikasyon sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at lakas sa relihiyon ng Allah. At walang sino man ang may karapatan na baguhin ang mga ito o palitan ang mga ito at kunin at tangkilikin ang opinyon na naiiba mula rito. Sino mang sumunod dito ay ginagabayan. At sino man ang sumasalungat dito at sumunod sa landas ng iba, sa landas ng mga mananampalataya, sa landas ng mga mananampalataya, tatalikdan siya ng Allah hanggat siya ay tumaltalikod. At itatapon siya sa impyerno, ibubulid sa impyernong apoy na kung kaya ay isang masamang patutunguhan para sa kanya, iyadan billah. Mga kapatid, mga gilo namin taga-subaybay at taga-pakinabang ng programa na ito, dapat nating malaman ng bid'ah ay nag-iiba-iba sa antas. Mayroong mga antas ang bid'ah, ang mga inobasyon, mga makabagong turo, makabagong gawain na pilit na ikinabit sa relihiyon ito na walang basihan. Ito ay sa pagitan ng bid'ah mukaffirah, nagpapakafir sa isang taong gumagawa nito, na nag-aalis sa tao mula sa relihiyon, mula sa Islam, at bid'ah qahidatun o qadihatun fit tauhid. Nang ibig sabihin ay bid'ah na sumisira sa tauhid, na sumasalungat sa ganap na kasakdalan ng tauhid, at bid'ah mufassiqah o masasamang bid'ah at bid'ah na mas malapit sa kasalanan. Kaya naman, halimbawa ang pagdarasal sa mga patay, no, paghingi sa kanila, yaong mga kapatid natin na ginagawa ito, pupunta sa libingan, tapos nagdarasal doon sa patay. Walang problema na magdarasal ka sa Allah, mag-umingi ka ng dua sa Allah para sa kanila, yan ay sunnah. Subalit ikaw ay magdarasal doon sa mga nakalibing. Humihingi ka sa mga nakalibing, pamamagitan nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsusumamo sa kanila, at paghingi sa mga syaitan, at iba pa tungkol sa mga bagay na tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may kakayahan na ipagkalob ito sa kanila, ay mula sa imahe ng bid'ah mukaffirah, na kung saan ito ay maghahatid sa gumawa nito papunta sa shirk, papunta sa pagtatambal sa Allah, at maaring magpatalsik sa kanya palabas ng Islam. Naway tayo ay iligtas ng Allah at pangalagaan na wala tayo ng Allah mula rito, mga kapatid. Kahit ang pagsusumamo sa mga libingan, pagdarasal doon, pagtatayo ng mga gusali o anumang bagay sa ibabong ng mga ito, at paggunita sa mga kaarawan ng mga patay, ay pawang mga larawan ng bid'ah qadihatun fit tauhid.
Bid'a na sumisira sa kabanalan o sumisira sa pagiging ganap ng tauhid, na sumasalungat sa ganap na kasakdalan ng tauhid. Ang mga naganap sa mga heretikong sekta mula sa pagbibigay kahulugan sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa tamang kahulugan ng mga ito, at pagsasabing ang pananampalataya daw o tinatawag na iman ay tumutukoy lamang sa paniniwala na walang pagkilos, at ang pagsasabi tungkol sa qadar at iba pa at mga katulad nito ay kabilang sa bid'a mufassiqah, masamang bid'a na hindi nagpapalabas sa tao mula sa tinatawag na relihiyon ayon sa ilang sa mga scholar. Patungkol naman sa pagmamalabi sa pagsamba, exaggeration pagdating sa pagsamba, paglampas dito sa hangganan nito, at pagiging maluho rito, ito ay isa sa mga kasalanan na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pinakamasama sa mga bagay ay yaong mga bagong likha at bagong imbento, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang bid'a, mga alipin ng Allah, inilalayo ang mga tao sa Allah, naglalapit kay syaitan, hinahati ang hanin ng mga Muslim, at binibigo at sinisira nito ang mga mabubuting gawa ng tao. Ang paningin ni syaitan ay higit na nagagalak at hindi nagagaling sa isang mubtadi', sa isang gumagawa ng bid'a, dahil naniniwala ang mubtadi' na tama siya at mali ang iba. Kaya naman, tuwang-tuwa ang syaitan sa kanya, iyadan billah. Sa halip, ang mga bid'a ay tinanggihan sa mga gumagawa nito, sapagkat ang paglikha ng gayong mga pagbabago ay nangangahulugan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niyang ginawang perpekto ang relihiyon para sa umma na ito. Subhanallah. At ang hinirang na sugo sallallahu alaihi wasallam ay hindi naghatid mula sa kanyang Panginoon kung ano ang dapat gawin ng umma na ito na maglalapit sa kanila sa Allah. Pagkatapos ito, mayroon bang pagtutol sa Allah, mga kapatid, sa kanyang batas, sa kanyang sugo, pagwawaso sa mga ito at akusasyon laban sa kanyang mapagkakatiwalaang propeta sallam ng paglilihim at pagtataksel sa paghatid ng mensahe? Subhanallah, walang sinumang Muslim na mag-iisip na ang propeta sallam ay mayroong itinagong kaalaman at hindi ito ipinamigay at hindi ito ibinabahagi na sa kanyang umma na magpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, walang Muslim na matino ang kayang isipin niya ito, mga kapatid, na ang propeta ay nagtraidor sa mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay kanyang ikinubli sa kanyang umma. Iyadan billah. Subhanallah. Napakalayo nito sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay inilarawan ng kanyang Panginoon na nagpadala sa kanya at pumili sa kanya upang ihatid ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng kanyang salita, luwalhati sa kanya. Anong sabi ng Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Katiyakan dumating sa inyo o kayong mga mananampalataya ang sugo na mula sa inyo na naghihirap ang kanyang kalooban sa anumang manatatamo ninyong kahirapan o kapinsalaan. Nagmamalasakit sa inyo upang maituwid ang inyong paniniwala at maging mabuti ang inyong kalagayan, at siya ay maawain, ubod ng buti at mapagmahal sa mga mananampalataya. Tapos sasabihin ng mga taong ito, nagkulang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagbuo ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagkulang ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagbuo ng syariah na ito. Iyadan billah. Subhanallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Iyadan billah, naway tayo iligtas ng Allah at ilayo ng Allah mula sa mga taong gumagawa ng bid'ah. Mga kapatid, no, dalawa lamang ang landas, tandaan po natin yan. Tariqul huda wa tariqul hawa. Ang landas ng patnubay at ang landas ng sariling kagustuhan. Ang makapangyarihang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa kanyang sugo, fa in lam yastajibu laka fa'lam annaka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, innallaha la yahdil qawma adh-dhalimin. So sinabi ng Allah, at kapag hindi sila tumugon sa iyo sa pamamagitan ng pagpapakita ng aklat at katiyakang wala silang anumang maipapakitang katibayan, dapat nung mabatid kung gayon na ang mga sinusunod lamang nila ay ang kanilang sariling kagustuhan, sariling kapritsyo, at wala nang hihigit sa pagkaligaw kaya sa kanya na ang sinusunod lamang ay ang kanyang sariling kagustuhan na walang patnubay mula sa Allah. Katiyakan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya ginagabayan sa katotohanan ang mga taong masasama na lumalabag sa kanyang kautusan at lumampas hanggang ng kanyang itinakda. Kaya't sino man ang sumunod sa kanyang mga naisin at sariling kagustuhan, sumasamba sa Allah sa kung ano ang inirekomenda ng kanyang talino at pagnanasa,
at sumasalungat sa dinala ng mapagkakatiwalaang tao sa balat ng lupa na walang iba kundi ang propeta Muhammad sallam, kung gayon, siya ay matigas ang ulo na lumalaban sa batas at sumasalungat sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. Iyadan billah. Sapagkat para sa kanya ay may mga pagkukulang ang syariah at kailangang ituwid niya. Iyadan billah. Iniisip niya na may kulang ang syariah at maging matuwid sa pamamagitan ng kanyang bid'ah. At inaangkin niya na ito ay hindi kumpleto ang syariah. At sa pamamagitan ng kanyang bid'ah ay nakumpleto ang syariah. Iyadan billah. Anong klaseng tao ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam? Subhanallah. Kaya naman, ang mga gumagawa ng bid'ah ay nawala sa kanila ang mga sunna at mga ahkam, mga kapasyahan, na nagsisimulang dumagsa sa mga inobasyon at makabagong turo, mga kapatid. Kung nag-iisip talaga lamang sila, itong mga taong ito, itong mga gumagawa ng bid'ah, mga mubtadi', kung talagang ginagamit lamang talaga nila ang kanilang isip, ito ay sapat na para sa kanila na maunawaan kung ano ang ipinag-uutos ng Allah at kung ano ang pinaliwanag ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit walang panlilin lang sa paggabay sa mga gustong subukin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Susubukin niya ang sino mang naisip niyang subukin, mga kapatid. Kahit sino man ang niligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka makakahanap para sa kanya ng gabay at patnubay. Naway palagi tayong patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala at palagi tayong ilayo ng Allah mula sa mga gumagawa ng bid'ah at sa mga gawaing bid'ah. Kaya naman, isalaysay ni na Imam Ahmad at ganyan ni Al-Bazzar ang isang hadith ni Gudayf bin Al-Harith na mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ummatin ibtada'at ba'da nabiha fi diniha bid'ata illa adha'at mithlaha min as-sunnah." Walang umma na nag-iimbento ng pagbabago sa relihiyon nito pagkatapos ng propeta nito, maliban na lamang na nawalan ito ng katumbas na bahagi ng sunnah. Subhanallah. Ang mga mubtadi, mga kapatid, ay kabilang sa mga taong pinakatamad sa pagsunod at karamihan ay napupuot sa sunnah ng patago at palihim at malayo sa din, at yan ang katotohanan. Ang kanilang buong aktibidades ay sa muling pagbuhay ng mga inobasyon, nakafocus sa pagbuhay ng mga innovation, ng mga bid'ah, paghahanap ng mga gawa-gawa at mahihinang hadith, mga imbintong kwento, at mga gawa-gawa at maling panaginip na sumusuporta sa kanilang mga gawaing inobasyon na kanilang pinagtitibay. Kung sila ay pinalalahanan ng Quran at ng Sunnah, sila ay tatalikod. Kakamuhian nila, magagalit sila. Sila ay tatalikod, mga kapatid. Bagkus, isasabuhay palalo nila ang kanilang ginawang tinatawag na bid'ah. Sila ay nagbibigay kahulugan sa mga ito sa paraang iba sa kanilang nilayon at sa paraang iba sa wastong kahulugan ng mga ito, mga kapatid. Isang lalaki ang lumapit kay Imam Malik bin Anas, rahimahullah, naway kaawaan siya at kahabangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nagsabi yung lalaki na ito. Sabi ng lalaki, "Min aina ahrumu bil hajj?" Saan ako papasok ng ihram para sa hajj? Sinabi ni Imam Malik, sabi niya, "Min al-miqat alladhi waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahrama min." Sabi niya, mula sa miqat na itinalaga ng propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ay pumasok sa kalagayan ng ihram dito. Sinabi ng lalaking iyon, sabi niya, "Fa in ahramtu min ab'ad min dhalik." Okay, sabi niya, kung papasok ako sa ihram mula sa malayo pa riyan, ibig sabihin yung mga nabanggit na mga miqat, malayo doon ako ay malayo pa lamang ako, kaya sabi natin abanti ako, kaya malayo pa lamang ako ay mag-ihram. Ano sa palagay mo? Sabi niya, sinabi ni Imam Malik, "La ara dhalik." No idea. Sinabi ng lalaki, "Wa ma takrahu min dhalik?" Ano ang kinasusuklaman mo mula rito? Sinabi ni Imam Malik, "Akrahu alayka al-fitnah." Kinasusuklaman ko sa iyo ang fitnah. Okay, sinabi ng lalaki na, "Why fitnatin fi izdiyad al-khair?" At ano ang namang fitna sa pagkakaroon ng dagdag na kabutihan? Okay, halimbawa yung sa mikat. Halimbawa, kung ikaw ay galing ka sa Riyadh, tapos dadaan ka ng Madina, ang mikat mo supposed to be yung mga mikat ng mga taga Madina, Abir Ali. Pero wala pa sa Riyadh, nasa Qasim ka pa, mag-ihram ka na. Kasi gusto mo ng dagdag na tinatawag na kabutihan daw. Di ba? Subhanallah. Kaya ang propeta, kaya ang sabi ni Anas bin Malik, Malik bin Anas, mga kapatid sa panampalatayang Islam, sabi ng laki sa kanya, anong fitna na, anong namang fitna sa pagkakaroon ng dagdag na kabutihan? Kaya ang tugon ni Imam Malik, rahimahullah, tunay na sinabi ng Allah, sabi niya, tunay na sinabi ng Allah, "Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim." At mag-ingat ang mga yaong lumalabag sa utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumating sa kanila ang sakuna
o di kaya ay dumating sa kanilang matinding parusa sa kabilang buhay. Mamili ka, sakunasan dito sa mundo o sakunasan sa tinatawag na kabilang buhay na kung saan ito ay mas higit at mas malala. Subhanallah. Kaya gaano man kaganda ang ating layunin, mga kapatid, sa isang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, gaano man ito karami, subalit ito ay taliwas naman sa sunan ng Propeta Salam, bagos ito ay gawaing bid'ah, ito ay tunay na magbibigay ng fitna sa taong gumagawa nito. Fitna sa ibabaw ng mundo at fitna higit lalo sa tinatawag na kabilang buhay na walang iba kundi ang matinding parusa, iyadan billah. Wa ayyu fitna, sabi ni Malik bin Anas, wa ayyu fitnatin a'zam man annaka khassasta nafsaka bifadli lam yakhtassu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. At anong fitna ang mas malala at mas problema at mas dakila at talagang mas malaki kaya sa iyong pinili ang iyong sarili para sa isang pabor na hindi naman pinili ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagawa ka ng sarili mong tinatawag na katuruan. Gagawa ka ng sarili mong pamamaraan na taliwas sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sambahin lamang ang Allah. Anong mas malaking fitna kaysa dyan? Subhanallah, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. At binanggit ng Allah ang kalagayan ng mga tao na gumagawa ng bid'ah at nilinaw na sila ay gumagawa, ngunit sa araw ng pagkabuhay na maguli, ang kanilang mga mukha ay kaawa-awa dahil sa kaparusahan na nagpapakahirap ng labis sa makamundong buhay mula sa mga pagsamba kuno na hapong-hapo sa pagpapahirap sa kanya sa kabilang buhay, na siya ay susunugin sa naglalagablab na apoy at paiinumin mula sa kumukulong bukal na napakatindi ang init nito, iyadan billah. Dahil naubos nila ang kanilang mga sarili sa mga malilikhaing gawa, mga imbensyon. Ang kanilang wakas ay walang iba kundi ang impyernong apoy, sapagkat ang kanilang gawain ay hindi nakabatay sa tamang relihiyon at bawat gawain na hindi tumutupad sa mga kondisyon ng pagsunod sa Propeta Muhammad sallam at katapatan sa Allah subhanahu wa ta'ala o tinatawag na ikhlas ay tatanggihan at hindi tatanggapin mula sa gumagawa nito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kahit ang scholar na si Ibn Kathir ay nagbigay ng komentaryo sa aya na ito, mga kapatid, sa aya na sinabi na Suratul Ghashiyah, wujuhu yawma idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiyah. Ang mga mukha daw, ang mga mukha sa araw na yaon ay kaawa-awa dahil sa kaparusahan at matinding kaparusahan na nagpapakahirap nga ng labis, no? Dito sa makamundong buhay, nagpakahirap ng labis. Anong ginagawa nila? Kumayod sila ng kumayod, no? Pagdating sa pagsamba, samba sila ng samba, subalit hindi naman alinsunod sa sunan ng Propeta Muhammad sallam. Diba? Na hapong-hapo sa pagpapahirap sa kanya sa kabilang buhay na siya ay susunugin sa naglalagablab na apoy. Kahit sinabi ni Ibn Kathir, ito ay karaniwan para sa lahat ng sumasamba sa Allah sa landas maliban sa katotohanan. Inaakalan niya na siya ay tama dito at ang kanyang gawain ay tinatanggap, ngunit siya ay mali at ang kanyang gawain ay tatanggihan ng Allah sa araw ng paghuhukom. Kaya sinabi ni Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah, sabi niya, la yakbalullahu li sahibihi bid'ah sauman wala salatan wala hajjan wala umratan hatta yada' bid'ata. Hindi tinatanggap ng Allah ang pag-aayuno, ang pagdarasal o hajj o umrah mula sa mga sumusunod sa maling turo hanggang sa iwanan niya ang kanyang gawaing bid'ah. Kasi sinabi rin ni Muhammad bin Muslim, rahimahullah, man waqqara sahiba bid'ah faqad aana ala hadmil Islam. Ang sino mang gumagalang sa gumagawa ng isang bid'ah, na isang pagbabago sa relihiyon, sa katuruan, ay nakatulong upang sirain ang Islam. Yadan billah, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kahit katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid kong mga kapatid sa Islam, na kung saan nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sumunod tayo sa aklat ng Allah sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kagatin natin ang mga ito gamit ang mga bagang at mag-ingat sa mga pagbabago at pagdadagdag sa relihiyon. Dahil para sa bawat pagdadagdag ay pagbabago, at ang bawat pagbabago ay maling patnubay, at alam natin ang bawat pagkaligaw ay nasa impyerno, iyadan billah. Sa kabilang dako naman, mga kapatid, bilang panghuli, nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala, no, sa sino mang sumusunod sa kanyang patnubay, na hindi siya maliligaw sa mundong ito at hindi magiging miserable naman ang kanyang kalagayan sa kabilang buhay. Anong sabi ng Allah? Famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Na sumaka na sa makatuwid, ang sinumang susunod sa aking gabay sa pamamagitan ng aking pagpapahayag at ito ay kanyang isinagawa, katiyakan, siya ay gagabayan dito sa daigdig at papatnubayan. At hindi na siya magdadalamhati sa kabilang buhay hinggil sa anumang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa dalawang hasahi, sa authority ni Propeta Muhammad sallam marfu'an, sinabi niya, sinabi Propeta sallam, no? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba?
Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ang lahat ng aking mga tagasunod ay papasok sa paraiso, maliban sa mga tumatanggi. Sila ay nagsabi, uso ko ng Allah, sino ang tatanggi? Yung umma mo, yung followers mo, tatanggi sa'yo? Siya ay nagsabi, ang sino mang sumunod sa akin ay makakapasok sa paraiso, at sino man ang sumuway sa akin ay ang tumatanggi na makapasok dito, mga kapatid. So sila ay mga gumagawa ng bid'ah kasi sila yaong mga tumanggi sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman tatanggihan din siya, no, sa pagpasok sa paraiso. Gayon din kanyang sinabi, faman raqiba an sunnati falaysa minni, siya na hindi nasisiyahan sa aking sunnah, mga gawain, sa aking pamamaraan, ay hindi kabilang sa akin. Gayon din sinabi niya sa isang hadith, lan yastakmila mu'minu imana hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Walang mananampalataya ang makukumpleto ang kanyang pananampalataya hanggang sa ang kanyang mga nais at gusto ay naayon sa kung ano ang aking dala. Napakalinaw ng sinabi ng propeta, mga kapatid. Kaya naman, mga alipin ng Allah, narapat na tayo talaga ay dapat sumunod sa sunnah ng ating propeta sa lahat ng sitwasyon. Ito ay kaligayahan para sa isa na sumusunod dito at kaligtasan para sa kanya mula sa lahat ng pagkawasak. Alamin na ang mga salita, kilos at intensyon ay hindi katanggap-tanggap at hindi wasto maliban ito ay naayon sa sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At lahat ng mga landas ay naharang para sa mga nilikha maliban sa landas ng sugo ng Allah. Sino man ang sumunod sa kanyang mga yapak, bibigyan siya ng Allah ng liwanag sa kanyang puso at liwanag kung saan siya magsusumikap sa landas ng araw ng pagmumuling pagkabuhay, mga kapatid. Kaya bilang tinatawag na pinakahuli, mga kapatid, no, iwanan ko kayo ng isa sa mga patnubay ng Allah na kanyang sinabi sa banal na Quran sa Suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Katiyakan para sa inyo kayong mga mananampalataya sa mga sinasabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga ginagawa at kaugalian ay mabuting halimbawa. Mabuting halimbawa na dapat ninyong pamarisan. Pag-uugali, ibada, pagsamba sa Allah, anumang transaksyon, subhanallah, lahat ng aspeto ng buhay, pinakamabuting halimbawa na dapat natin pamarisan ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung kaya, magpakatatag kayo sa kanyang sunnah dahil ang sumusunod lamang at gumagaya nito ay ang sinumang naghahangad na makatagpo ang Allah at ang mabuting gantimpala sa kabilang buhay. At palaging pumupuri sa Allah at humihingi ng kapatawaran at nagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-huda wa dhikri wal hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر الله لكم إنه هو العزيز الغفور وإنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله, lubos kami nagagalat sapagkat talagang ramdam namin yung pagmamahal mo sa amin sa pamamagitan ng iyong pagkaalala. Hayakallahu bayak wa jazakallahu khair jazakitarin. Syukran. Mga kapatid sa Islam,